Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 201. Hindi ka ba nagsusuot ng pijama sa kama? Si Marshall ay hindi isa para sa paggamit ng mga komplikadong taktika upang malutas ang mga problema. Pakiramdam niya ay pinakamahusay na huwag pansinin ang mga taong walang anumang kamalayan sa sarili, tulad ni Piper, sa halip na harapin ang kanyang ulo. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa isang tulad niya. Gayunpaman, iba si Shirley. Kinailangan niyang isaalang-alang ang mga interes ng Dawn Group. Ang pakikitungo sa isang taong kasing gulo ni Piper ay nangangailangan ng matibay na ebidensya. Naintindihan naman ni Marshall kung paano ito hinarap ni Shirley kaya hindi na siya nagsalita pa. Bilang napiling kahalili ng Dawn Group, na sinanay mismo ni Drake, madaling mahawakan ni Shirley ang isang tulad ni Piper. Hindi na rin magsasawang makisali si Shirley kung hindi dahil kay Marshall. Pagkatapos sabihin iyon, natagpuan ni Shirley ang kanyang sarili na wala ng iba pang idadagdag, ngunit hindi siya nagmamadaling umalis. Gusto lang niyang umupo ng tahimik sa tabi ni Marshall at panoorin siya sandali. Naramdaman ni Marshall, na nakatutok sa screen ng kanyang computer, ang pagbabago sa kapaligiran ng opisina. Pagtingin niya, napansin niya ang mga mata ni Shirley na nakatingin sa kanya na may lamang na hindi niya nakita. May sasabihin ka pa ba? Bahagyang napangiti si Shirley at namula. Hindi, wala. Mga kagabi. I don't usually act like that. It was just a one-time thing. Oo. Yun lang. She trailed off, nagmamadaling bumangon, at tinungo ang pinto. Kagabi. Pinagmasdan ni Marshall ang naguguluhang umaatres na figure ni Shirley at tumawag pagkaraan ng ilang sandali, nga pala, may gusto akong itanong sa iyo. Huminto si Shirley. Ano yun? Tungkol ba sa ebidensya kay Piper? Itinuro ni Marshall ang kanyang dibdib at seryosong sinabi, ang iyong ugali na matulog ng walang pijama ay talagang malusog. Ito ay mahusay para sa iyong katawan. What? Are you kidding me? Stop discussing this topic. Sigaw ni Shirley at tumalikod. Namumula ang mukha niya. Seeing that she wasn't talking, Marshall explained, I browsed it. A lot of studies show that sleeping without pajamas is really good for health. I sleep that way too. Ito ay katawa-tawa. Naguguluhan na lumabas si Shirley sa opisina ni Marshall at nabangga si Amber. Napansin ni Amber ang pamumula ng mukha ni Shirley at agad na nagtanong, Ms. Dawn, galit ka ba sa sitwasyon ni Piper? Calm down. We're handling it. Si Shirley ay nasa kawalan. Amber, may itatanong ako sa'yo. Ano ito? Sumandal si Amber at nagtanong matapos makita ang misteryosong ekspresyon ni Shirley. Lumingalinga si Shirley, saka hinayla si Amber papunta sa kanyang opisina. Natarante si Amber sa mga kinikilos niya. Isinara ni Shirley ang pinto nang nasa loob na sila ng kanyang opisina. Amber, ikaw ba? Huminto si Shirley at tumingin sa pinto. Nagsisimula ng kabahan si Amber. Ayos ka lang ba, Ms. Dawn? Amber, nagsusuot ka ba ng pijama sa kama? Bulong ni Shirley. Ha? Natigilan si Amber. Laking gulat niya nang magtanong ng ganoon si Shirley. Namula siya at sumagot, Ms. Dawn, bakit mo gustong malaman? I was just asking. Look at you, being all nervous. They say sleeping without pajamas is good for the body, right? Sinulyapan ni Shirley si Amber, napansin ang kanyang nabuong dibdib. Dapat pareho siya ng ugali ko. Napansin ni Amber ang titig ni Shirley at agad niyang tinakpan ang kanyang dibdib gamit ang mga ulat sa kanyang mga kamay. Ms. Dawn, nabaliw ka na ba sa galit mo? Umiling si Shirley matapos makita si Amber na naguguluhan. Well, enough of these topics. Ituloy mo na ang trabaho mo. Nang umalis si Amber, binuksan ni Shirley ang kanyang laptop, nag-type ng mga benepisyo ng pagtulog ng walang pajama sa search bar, at nagsimulang magbasa. Sa labas, hinanap din ni Amber ang parehong paksa sa kanyang telepono. Maraming mga pag-aaral ang talagang nagmumungkahi na ang pagtulog ng walang pijama ay nagpapabuti sa kalusugan at kalidad ng pagtulog. Susubukan ko rin simula ngayong gabi. Nakangiting naisip ni Amber.
Samantala, dumating si Rosalie sa opisina ni Piper gaya ng bilin ni Shirley. Sa sandaling iyon, may sensinang binabasa ni Piper ang iba't ibang komento sa internal network ng kumpanya sa kanyang computer. Ang mga tao ay pawang inaakusahan at pinapuna si Marshall. Ang ilan ay nanawagan pa ng imbestigasyon ng kumpanya o ng police report. Mag-isa sa opisina, tumangala si Piper kay Rosalie, na dumating sa hindi pangkaraniwang oras na ito. She sneered coldly, "Rosalie, it's working hours. Bakit wala ka sa desk mo? What brings you here?" Pagpasok, napansin ni Rosalie ang screen ng computer ni Piper. She sighed and said, "Piper, we were classmates and job hunting buddies. I've always thought of you as a sister. Ang hindi ko lang maintindihan. Bakit mo gagawin ito kay Marshall?" Sumulyap si Piper kay Rosalie at tumawa. "Rosalie, everyone has their way of living. My actions are none of your concern." Galit na sagot ni Rosalie, "Oo, Piper, nasa iyo ang iyong paraan ng pamumuhay, ang iyong mga pangarap, at ang iyong mga ambisyon. Ngunit hindi ka maaaring yumuko sa pag-frame at pananakit ng iba para lang makuha ang gusto mo. Sinamantala mo ang aking pagpaparaya at ang kabaitan ni Marshall para itayo siya. Hindi mo ba iniisip na napakababa nito?" Ngumisi si Piper. "Sino ka para magkomento sa mga kinikilos ko? Ang tanga mo." Umiling si Rosalie at malamig na sumagot. "Oo, tanga ako. Dapat hindi kita naging kaibigan. I never imagined you'd be this despicable. What has Marshall ever done to you? Nung una, hindi pa nga niya kilala kung sino ka, but you accused him of coming on to you, humiliating and slandering him. He ignored you, wanting nothing to do with you. Later, when you found out he's the CEO of Eastvale, you changed your tune, trying to cozy up to him, wanting to be his girlfriend. Noong hindi ka pa rin niya pinapansin, you resorted to underhanded tactics. I never expected you to do that. Sa tingin mo ba nakakatuwa ang gumawa ng isang bagay na walang kahihiyan?" Tawa ng tawa si Piper. "Rosalie, I told you, I would become the wife of Eastvale CEO. And someday, I'll take over the Dunn Group also. Ito ang pangarap ko. At gagawin ko ang lahat para makamit ito." Ang pagsasakripisyo sa isang tulad ni Marshall ay wala. Walang paghahangad ng ambisyon kung walang kaunting sakripisyo. "Ginamit ko ang iyong telepono para pekain ang isang emergency at akitin si Marshall sa Graceview Apartments. Kasalanan niya ang pagiging tanga para sumugod doon para tulungan ka. Kusa akong tumakbo palabas ng banyo na hubot-hubad, para lang kunan kita ng litrato na magkasama. Kung hindi niya mapaglabanan ang aking mga alindog noong gabing iyon, magkakaroon ako ng lakas para i-blackmail siya ng walang katapusan. At kung tinanggihan niya ako, sisirain ko siya sa mga larawang iyon at sisirain ang kanyang reputasyon. Hahaha. I'm so smart. In the corporate world, how does he deserve to be above me if he can't even see through such tactics?" Umiling si Rosalie. "Piper, hindi dahil hindi nakita ni Marshall ang iyong kasuklam-suklam na mga panlilinlang. Hindi siya nag-aaksaya ng oras sa pakikitungo sa mga taong katulad mo. Kung anuman ang nakuha mo sa mga taktikang ito, matatalo ka balang araw." Napangisi si Piper. "Kaya kong gawin ang lahat para umangat sa taas. Mayroon akong hindi kapanipaniwalang talento, ngunit hindi ibinigay sa akin ng kumpanya ang posisyon na nararapat sa akin. Hindi patas na ang isang walang silbi na tulad ni Marshall ay maaaring humawak sa posisyon ng CEO habang ako ay natigil sa mas mababang ranggo. Rosalie, here's a word of advice. Stay out of my way. You won't be able to handle the consequences. Naghanda ako ng maraming taon upang mabuhay ang buhay na nararapat sa akin. Ako ang Panginoon ng aking kapalaran. The heavens don't decide your fate. Magtatagumpay ako. Gagamitin ko ang kalokohan ni Marshall para makuha lahat ng gusto ko." Napailing na lamang si Rosalie sa pagkabigo. Noong una, medyo nakonsensya siya nang ipadala siya ni Shirley para i-record ang pag-uusap na ito. Pero ngayon, narinig niya ang masasamang salita ni Piper, alam niyang kailangan niyang gawin iyon para kay Marshall.
Ilang beses na niya itong tinulungan, ngunit ginamit ni Piper ang mga kasuklam-suklam na paraan para saktan siya. Nakakagalit ito. Napangisi si Rosalie. Piper, bilang paggalang sa nakaraan nating pagkakaibigan, nakaramdam ako ng kaunting simpatiya sa iyo noon, ngunit hindi na ngayon. Hindi ka makakatakas dito. Hindi papayag ang hustisya. Habang papalabas si Rosalie, sinara ang pinto sa likod niya, pumasok ang marketing director sa opisina ni Piper, mukhang nag-aalala. Nang makita ang ekspresyon ni Piper, nagtanong siya, okay ka lang? Nakaawang ang mukha ni Piper. Oo, ayos lang ako. Tinapik ng marketing director ang balikat niya bilang pagtiyak. Magiging maayos. Maging malakas minsan, ang lugar ng trabaho ay may bahagi ng masamang mansanas. Ms. Dawn is waiting for you in her office. She's a fair and good-hearted CEO. I'm sure she'll make things right. Ms. Dawn. Natigilan si Piper. Oo, nakarating na sa atensyon niya ang isyong ito. Pumunta ka sa opisina niya, hinihintay ka niya. Saglit na nag-alinlangan si Piper. Naging tense ang mga bagay-bagay dahil kay Rosalie noong huling pagpunta niya sa opisina ni Shirley. Binigyan siya ni Shirley ng mahigpit na babala, at umalis siyang malungkot. Sa pagkakataong ito, determinado siyang i-claim ang kanyang mga karapatan sa kumpanya. Pumasok si Piper sa opisina ni Shirley, buti na lang nadatnan din doon sina Rosalie at Marshall. Nang madaanan niya si Marshall, bamulong siya, Marshall, nararamdaman mo na ba ang paghihiganti ko? Binalaan na kita noon, huwag mo akong tatalikuran. Hindi siya pinansin ni Marshall at nagpatuloy sa pag-scroll ng phone niya habang nakaupo sa sofa. Bahagyang tumaas ang kilay ni Shirley. Piper, alam mo ba kung bakit kita pinatawag dito? Nagsimulang umiyak si Piper. Ms. Dawn, please stand up for me. I was left with no choice but to post those photos of Marshall harassing me on the company's network yesterday. He threatened me this morning, and I feared he'd retaliate, so I acted impulsively. Kabanata 202 si Marshall is my fiancé. Habang naglalahad si Piper ng kanyang kwento, naging malamig ang tingin ni Shirley. Piper, alam mo bang fiancé ko si Marshall? Malamig na tanong niya. Sa palagay mo ba ay napakadesperado niya para sa atensyon na siya ay lumabas sa kalagitnaan ng gabi para asarin ka? Gaano ba siya kagutom sa pagmamahal sa tingin mo sa kanya? Tigilan mo nga yung kalokohan mo. Teka, fiancé ni Ms. Dawn si Marshall. Parehong natigilan sina Piper at Rosalie. Likas na tumingin si Rosalie kay Marshall, na kinakalikot pa rin ang kanyang telepono. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa kabutihang palad, hindi ako nang ahas na mag-isip ng napakalayo. Ang pinakakahanga-hangang babae ng Harmonfield, si Shirley, ay engaged na kay Marshall. Oh, Piper, katawa-tawang tanga ang ginawa mo sa iyong sarili. Mula nang makilala mo si Marshall, iginiit mo na may puka na siyang ipanalo ka. Pero, may pagnanais kaya si Marshall na habulin o haras ang isang tulad mo na si Ms. Dawn ang kanyang mapapangasawa? Wala kang nakatayo sa tabi ni Ms. Dawn. Sino ang nagbigay sa iyo ng tiwala na mag-isip ng iba? Nang makabawi mula sa unang pagkabigla, sumagot si Piper, Ms. Dawn, dahil lang sa fiancé ka niya, hindi iyon garantiya na hindi niya hahabulin ang ibang babae, hindi ba? Si Amber, na nagulat sa katapangan ni Piper, ay binigyan siya ng matalim na tingin. Iyon ang unang pagkakataon na talagang tumingin si Amber sa mayabang na babaeng ito. Siya ay simple at karaniwan sa lahat ng paraan. Walang kumpara kay Ms. Dawn. Ang kanyang mga aksyon ay sumisigaw na siya ay delusional at mayabang sa halip na kumpiyansa. Bahagyang tumawa si Shirley. Kung ibang babae ang hahabulin ni Marshall, pipiliin niya ang isang tulad ni Amber bago ka pa tumingin. Sa tingin mo ba mas maganda ka o mapang-akit kaysa kay Amber? Ha! Si Amber, na natigilan, ay sinulyapan si Shirley ng mapaglaro ngunit galit na tingin. Pero may patunay ako sa panggigipit ni Marshall, kumpiyansa na giit ni Piper. Ms. Dawn, yan ang hindi maikakailang katotohanan. Malamig ang boses ni Shirley. Piper,
Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko nahaharap sa publiko ang isyong ito ay para bigyan ka ng pagkakataong aminin ang iyong mga pagkakamali ng mag-isa. Ang isang tulad mo ay walang kakayahan o katayuan upang makipaglaro sa akin at kay Marshall. Paulit-ulit kang nagdulot ng kaguluhan para sa kanya at nag-udyok ng drama sa loob ng kumpanya, ngunit wala sa amin ang kumilos laban sa iyo. I'll make it clear. Wala naman kaming ginawa sa iyo kasi you're simply not worth the effort. Hindi ako magpipigil kung ipagpapatuloy mo ang landas na ito. Ang iyong mga aksyon ay nasira na ang reputasyon ni Marshall at napinsala ang kumpanya. Binibigyan kita ng huling pagkakataon linawin sa publiko ang katotohanan sa loob ng kumpanya, at magbitiw. Ngumisi si Piper. Ms. Don, tinatakot mo ba ako? Let me remind you, I have evidence of Marshall harassing me. Kung ipopost ko ito online, alam mo kung anong uri ng fallout ang magdadala para kay Marshall at sa Don Group. Sinabunutan siya ni Rosalie at nagmakaawa. Piper, binibigyan ka ni Ms. Don ng pagkakataon. Huwag mong gawin ito. Maling inakusahan mo si Marshall sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga mapanlinlang at decontextualized na larawan sa network ng kumpanya. Nagdulot ka ng matinding pinsala sa reputasyon ni Marshall at Ms. Don. Dinala ka niya rito para hindi na lumala pa ang sitwasyong ito. Sa palagay mo ba ay mayroon kang anumang paninindigan upang labanan si Ms. Don at Marshall? Piper, noong nag-apply tayo ng trabaho dito, sabi mo gusto mong magsumikap at matupad ang mga pangarap mo sa Don Group. Pero ngayon, tingnan mo kung gaano kakalayo naligaw. Hindi ko maintindihan kung bakit ka napadpad dito. Gawin ang sinabi ni Ms. Don, at ipaliwanag ang lahat sa internal network. Tumahimik ka. Putol ni Piper. Ang tanga mo. Sino ka para sermonan ako? Kung hindi alam ni Marshall ang kanyang lugar, sisiguraduhin kong matututunan niya ang mangyayari kapag hindi mo ako pinansin. Umiling si Shirley. Fine if you don't appreciate the chance. Ms. Jennings, post this recording on the company's internal network and publish the decision regarding Piper. Nagre-record. Nanlilisik ang mga mata ni Piper kay Rosalie. Sa isang iglap, napagtanto niya ang nangyari. Rosalie, ikaw. Pinagtaksilan mo ako. Napaatras si Rosalie na nanginginig. Piper, hindi ito pagtataksil. Masyado kang lumayo. Napakalaki ng naitulong ni Marshall sa akin, at hindi ko kayang tumayo na lang habang inaayos mo siya. Mapait na tawa ni Piper kay Shirley. So what? I can still release these photos online. Sinong magsasabi kung ano ang totoo at kung ano ang mali, ha? Si Marshall, hindi nababagabag, ay tumangala kay Shirley. No need to waste your time on some trash, Shirley. Just post the video online, and the truth will be clear to everyone. Pagkatapos, ipinasa niya kay Shirley ang footage ng sinubukang bitag ni Piper noong nakaraang gabi. Matapos suriin ang nilalaman ng video, nagbago ang ekspresyon ni Shirley. Piper, ikaw na mismo ang nagdala nito. Pwede ka nang umalis. Ms. Jennings, ipalabas sa PR department ang video at i-follow up ng lubusan. Kung pipilitin ni Piper na hamunin ang Don Group, hayaan siyang at sinumang sumusubok na pahinin kami na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kumagat ng higit pa kaysa sa maaari mong umunguya. Nagulat si Amber sa video na ipinasa sa kanya ni Shirley. Mabilis niyang sinulyapan si Marshall. Para sa kanya, ang mga isyong ito ay hindi naman mga isyu. Oh, Piper. Bakit mo naisip na makakalaban mo ang isang tulad ni Marshall? Kahit na walang awa, tusong mga tao tulad ni Ryger at Liam ay hindi maglalakas loob na gulo sa kanya. At narito ka, gamit ang gayong mga baguhan na taktika upang subukan at i-frame siya. Nakakaawa ang kalokohan mo. Nang makita ang pagtataka sa mukha ni Piper, agad na nakipag-ugnayan si Amber sa PR department. Ikaw, paano mo nakuha yung video mo? Itinuro ni Piper si Marshall. Kailangan itong peke. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Marshall, hindi man lang ako mapakali na makipag-deal sa isang tulad mo, pero hindi mo lang mapigilan ang sarili mo. Ikaw, kasuklam-suklam ka, Marshall.
Nagalit si Piper at sinubukang suntukin siya, ngunit hinawakan siya ng dalawang security guard at inihatid siya palabas ng opisina ni Shirley, at tinulak siya papasok sa elevator. Pagkalipas ng 5 minuto, inilabas ng internal network ng kumpanya ang buong audio recording ng pag-uusap ni Rosalie at Piper, pati na rin ang kumpletong footage at mga talaan ng telepono mula sa nakaraang gabi, na nagpapakita ng lahat ng bagay na humahantong sa pagpasok ni Marshall sa silid sa Graceview Apartments. Naunawaan na ngayon ng buong kumpanya na hindi kailanman nagkaroon ng anumang panliligalig. Ang lahat ay isang tukana ni Piper, na hinimok ng kanyang pagnanais na pumasok sa mataas na lipunan. Sa wakas ay nalaman din ng mga empleyado sa Eastvale ang tunay na katayuan ni Marshall. Pinatalsik si Piper sa marketing department sa gitna ng bagyo ng pangungutya at pangungutya. Pagdating niya sa lobby, nakita niya ang sarili niya na nakaharap sina Daphne at Rita, na kararating lang sa Eastvale. Kinilala ni Piper si Daphne, na kilala bilang the Enchanting Queen of Harmonfield. Mabilis itong lumapit sa kanya na may nakakalokong ngiti. Ms. West, isang karangalan na makilala ka. Ako si Piper, isang nangungunang nagtapos mula sa Harmonfield University. Kung sakaling kailanganin mo ang isang taong may talento ko, ikalulugod kong isaalang-alang. Sinisiyasat ni Daphne si Piper mula itaas hanggang paa ng masama at sinabing, ikaw ang maling nag-akusa kay Mr. Ortega. Natigilan si Piper at mabilis niyang idinagdag, Ms. West, ikaw. Alam mo na ang tungkol doon. Ito lang ang tukana ni Shirley para i-frame ako. Hinahabol ako ni Marshall, at patuloy lang akong tumanggi. Ngumisi si Daphne. Sino ka ba sa tingin mo? Bakit ka ba mahihirapang i-frame ni Shirley? Pathetic fool. Nawalan ng masabi si Piper. May death wish ka ba sa pag-akusa kay Mr. Ortega ng paghabol sa isang basurang tulad mo? Sinampal ni Rita si Piper sa mukha bago pa man siya makapag-react. Humalaklak si Daphne at pinalamig nito ang gulugod ni Piper. Mr. Ortega saved my life. I see him as my lord, and you think you can slander him in front of me. You deserve worse. Nakaluhod ka. Tumahol si Rita at binigyan ng isang malakas na suntok si Piper. Hinawakan ni Piper ang kanyang nanunuot na pisngi at tumangala sa takot sa mabangis na titig ni Rita. Nanginginig siya at napaluhod ng may malakas na kalabog sa harap ni Daphne. Mabilis na nakuha ng eksena ang atensyon ng mga dumadaan sa lobby ng Eastvale. Habang naghahanda si Rita na hilahin si Piper palabas ng mga gwardya, lumabas si Marshall sa elevator. Mr. Ortega. Magalang nabati ni na Daphne at Rita sa kanya. Napasulyap si Marshall kay Piper na hawak pa rin ng mga guard. Kalimutan mo na ito. Ang ganitong uri ng basura ay hindi katumbas ng oras ng sinuman. Oo, Mr. Ortega. Sumunod sa likuran niya sina Daphne at Rita habang papalabas ng lobby. Naghiwa-hiwalay ang mga tao para bigyang daan sila. Nag-space out si Piper sa umaatres na figure ni Marshall. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang bumuhos sa lobby, na lumikha ng nakakasilaw na aura sa paligid ng figure ni Marshall. Si Daphne, isang babaeng may di kapani-paniwalang kagandahan at yaman, ay sumunod sa kanya ng malapitan na para bang siya ay kanyang hamak na lingkod. Sa sandaling iyon sa wakas ay naunawaan ni Piper. Si Marshall ay isang taong hindi niya dapat tinawid. Naisip niya na ang pananahimik nito sa kanyang mga panunuya at pang-iinsulto ay dahil sa kanyang kababaan at na siya ay yumuyuko upang makuha ang kanyang pabor. Gayunpaman, sa katotohanan, hindi nag-abala si Marshall na kilalanin ang isang taong hindi gaanong mahalaga sa kanya. Ang panghihinayang kay Piper. Ngayon napagtanto niya na ang mga tunay na nagtataglay ng kapangyarihan at lakas at ang mga mapagpakumbaba ay ang mga tunay na higanti ng mundo. Nakaramdam siya ng pait na kirot habang pinagmamasdan ang figure ni Marshall na naliligo sa liwanag. Maaari niyang piliin na maging katulad ni Rosalie, tahimik na bumuo ng isang magalang na pakikipagkaibigan sa kanya. Kahit na limitado ang kanilang pakikisalamuha, makikinabang siya sa kanyang mabuting kalooban at pagkakaibigan tulad ni Rosalie. Ngunit sa halip, pinili niyang gawin siyang kaaway. Iyon ay isang biro para sa isang langgam na tulad niya na subukang yugan ang mga pundasyon ng isang matayog na puno.
Napakahiya para sa kanya ngayon. Ang kanyang kayabangan ay naging isang basura sa mata ng lahat. Kabanata 203 Pagagalingan ba niya ako? Sa Villa ng mga Miller. Si Calvin Underwood, presidente ng Harmon-Field Holistic Medicine Association, ay may malungkot na ekspresyon pagkatapos suriin ang pulso ni Hank. Mr. Miller Sr. I'm afraid nothing I can do for you. The dampness has penetrated too deeply. Imposibleng iligtas ka kahit na si Mr. Lennon Wilder, my master, ay mamagitan. Ang mga Miller ay natipon sa pangunahing bulwagan ng Villa, na magkaiba ang reaksyon ng bawat isa. Kung ang sakit ni Hank ay tunay na walang lunas, ito ay lubhang magbabago sa dynamics ng kapangyarihan ng pamilya. Sa normal na mga pangyayari, gagawin na ngayon ni Hank ang kanyang huling pagsasaayos para sa pamilya. Ang lahat ay nag-aalala tungkol sa paglalaan ng kanyang 45% na bahagi sa kumpanya. Tila si Alice lang ang nagmamalasakit sa pagliligtas kay Hank. Humakbang siya pasulong. Mr. Underwood, narinig ko na ang ama ni Mr. Wright ay nakoma kamakailan, at bawat kilalang doktor ay nagsabi na siya ay hindi na matulungan. Gayunpaman, nakagawa siya ng mahimalang paggaling matapos siyang gamutin ni Mr. Wilder. Ang mga Wright ay naghohost ng isang engranding pagdiriwang ngayong katapusan ng linggo para sa kanyang pagbawi at inimbitahan nila ang lahat ng mga piling tao ng Brookhaven. Mr. Underwood, nakikiusap ako, pakiusap kay Mr. Wilder na ipagamot ang lolo ko. He can name a price. Napailing si Calvin, pinutol siya. Ms. Miller, mali ang iyong narinig. Ang matandang Mr. Wright ay hindi pinagaling ng aking Panginoon kundi ng isa pang kahangahangang manggagamot. Isa pang manggagamot. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Hank sa pag-asa. May mas sanay pa ba kay Mr. Wilder? Tumango si Calvin. Mr. Miller Sr. Ayon sa aking guro, ang kakayahan ng taong ito sa paggagamot ay umabot sa isang antas na walang kapores. Walang sakit na hindi niya mapapagaling. Ang matandang Mr. Wright ay nasa pintuan ng kamatayan. Sinabi ng aking guro na ang manggagamot na ito ay talagang hinayla siya pabalik mula sa pagkakahawak ng kamatayan mismo at nagdagdag pa ng 10 taon sa kanyang buhay. Maging si Mr. Timothy mula sa Dons, na nakagawa na ng mga kaayusan sa libing, ay naibalik sa buong kalusugan pagkatapos ng interbensyon ng manggagamot na ito. Kamakailan, si Timothy ay dumalo pa sa isang shareholders meeting para sa Don Group, bilang malusog gaya ng dati, kung hindi man. Si Hank, na puno ng pananabik, ay tumayo at nagtanong ng may paggalang, Mr. Underwood, saan ko mahahanap ang manggagamot na ito? Iisipin ba niyang tulungan ako? Papayag ako sa lahat ng kanyang mga tuntunin. Napabuntong hininga si Calvin. Mr. Miller Sr. Wala ako sa posisyon na makilala ang isang tulad niya, lalo na't kumbansihin siya na tretuhin ang isang tao. Ang aking guro ay humanga sa kanya kaya't nag-alok pa siya na maging kanyang alagad, ngunit tumanggi ang lalaki. Mr. Underwood, please, sabihin mo lang sa amin ang kanyang pangalan at kung saan namin siya mahahanap. The Millers will be forever grateful, pakiusap ni Alice. Saglit na nag-isip si Calvin nang makita ang desperado na tingin sa mga mata ni na Alice at Hank. Ms. Miller, naiintindihan ko ang iyong pagmamadali. Bagamat hindi ako makalapit sa kanya ng direkta, alam ko na maaaring dumalo siya sa pagdiriwang ng Old Mr. Wright ngayong katapusan ng linggo. Kung pupunta ka, maaaring magkaroon ka ng pagkakataong makilala siya. Ipakita mo ang iyong sinseridad, at marahil ay maantig siyang tumulong. Taos-pusong nagpasalamat sina Hank at Alice kay Calvin. Pagkatapos, inabot sa kanya ni Alice ang isang bank card. Salamat, Mr. Underwood. Ito ay 1,000,000 bilang tanda ng pagpapahalaga. Kapag ang aking lolo ay nakatanggap ng paggamot mula sa manggagamot na ito, ang mga Miller ay gagantimpalaan ka ng higit pa. Naku, nakalimutan kong itanong ang kanyang pangalan sa pananabik, dagdag niya. Tinanggap ni Calvin ang card. Ayon sa aking guro, ang pangalan ng manggagamot ay Marshall Ortega. Kamakailan lang ay dumating siya sa Harmon-Field at maaaring dito pa rin tumutuloy. Marshall Ortega. Nagulat si Alice. Hindi pwede. Tumaas ang isang kilay ni Calvin. Ms. Miller,
Are you implying that I'm lying? Parang masama ang loob niya. Nang mapagtanto ang kanyang slip, mabilis na ipinaliwanag ni Alice, Mr. Underwood, humihingi ako ng paumanhin. Kaya lang. Ang pangalan ng manggagamot na ito ay nagkataon na kapareho ng isang taong kilala ko at dumating din siya sa Harmonfield kamakailan. I was just called off an engagement with the man and he's from an ordinary background. Hindi pwedeng siya ang taong inilalarawan mo. Tumango si Hank bilang pagsang-ayon. Tama, Mr. Underwood. Years ago, I made a marriage arrangement for my granddaughter with the descendant of an old friend, also named Marshall Ortega. In hindsight, I see that it was a mistake, a rash decision of my youth. Nakikita ko. Bahagyang tumawa si Calvin. Maraming tao sa mundong ito na may parehong pangalan. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag niya, Mr. Miller Sr. Medyo hindi matatag ang iyong kalagayan. Maaari kang makaranas ng biglaang pagbaba anumang sandali. Mr. Underwood, mayroon bang gamot na pansamantalang magpapatatag sa kanya hanggang sa makarating tayo sa manggagamot sa pagdiriwang ng old Mr. Wright? Kinabahan agad si Alice. Tumango si Calvin. May isang halamang gamot na tinatawag na tilamisa. Pansamantalang mapipigilan nito ang dampness na makarating sa puso. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 buwang paggamit, mawawala ang bisa nito sa loob ng katawan. Nagningning ang mga mata ni Alice. Saan tayo makakabili ng halamang ito? Napabuntong hininga si Calvin. Ang tilamisa ay napakabihirang. Lumalaki ito ng malalim sa loob ng mga buhangin ng disyerto, nakatago sa ilalim ng mga buhangin, at napakahirap hanapin. Sa lalim ng disyerto. Bulong ni Alice, nakatingin kay Hank nang may kawalan ng pag-asa. We don't have enough time even if we set out now. And we don't even know if we could find it. Mr. Underwood, saan ba talaga natin makikita itong medicinal herb? Mr. Miller Sr. Ang damong ito ay napakabihirang, paliwanag ni Calvin. Bihira itong mabenta. Kapag lumitaw ito, agad itong nasnap. Gayunpaman, patuloy niya, nabalitaan ko na magkakaroon ng ilang bihirang mga halamang gamot na ibibid sa paparating na Rosewood Prestige Auction sa Estoril. Ngunit, idinagdag niya na may isang buntong hininga, ang pagkuha ng isang imbitasyon sa auction na ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap. Nag-aalalang tanong ni Hank, isang auction lang. Bakit ang hirap makapasok? Ang auction na ito ay hino-host ng Neviles. Si Mavis, ang asawa ng amo ng Phoenix Vanguard, ay nagmula sa Neviles. Sila ay isang pamilya ng mga martial artist, bihirang makihalubilo sa mga tagalabas. Ang auction na ito ay bukas lamang sa mga martial artist o ilang mga prestihiyosong pamilya na may kaugnayan sa Phoenix Vanguard. Gusto kong dumalo at tingnan kung mayroong anumang mga bihirang halamang gamot, ngunit kung walang koneksyon, wala akong paraan upang makapasok. Kung seryoso kang hanapin si tilamisa, gawin mo ang lahat para makapasok sa auction na iyon. I-secure kaagad ang herb kung available. Biglang naalala ni Alice na ang Rosewood Hotel ay kabilang sa pamilya Hamilton. Lolo, may idea ako. Malamang makakakuha tayo ng invitation ni Zachary. Ang ina ni Zachary ay isang malayong pinsan ng ina ni Liam. Ang paghiling sa kanya na humiling ng ilang mga imbitasyon mula kay Liam ay dapat na magagawa. Ang Rosewood Hotel sa silangang suburb ng Harmonfield ay ang pinakamalaking hotel ng Estoril. Ilang taon na ang nakalilipas, ang ama ni Liam, si Perry, ay nagsimula ng kanyang negosyo mula sa mismong lugar na ito. Noon, ang Rosewood Hotel ay isa lamang maliit na tavern. Matapos sumikat ang mga Hamilton, ginawa itong pinakamarangyang 5-star hotel ng Estoril. Ngayong gabi, ang Rosewood Hotel ay nagho-host ng prestihiyosong auction na inorganisa ng Neville Group sa Brookhaven. Ang paradahan sa labas ay puno ng mga mag-agarang sasakyan, na lumilikha ng isang tanawin ng walang kap-oras na kadakilaan na ikinamangha ng mga dumadaan. Halos lahat ng martial arts family sa Brookhaven, kasama ang mga miyembro ng elite, ay nagtipon dito. Hinikayat ni Alice si Zachary na kumuha ng imbitasyon mula kay Liam dahil sabik siyang makuha si tilamisa para kay Hank.
Binigyan sila ni Liam ng 3 tiket, at uupo sila sa tabi ni Ruby Quinn, anak ni Kyler, ang presidente ng Brookhaven Marshall Alliance, sa Zone 1. Ang Zone 1 ay isang klase na mas mababa kaysa sa VIP Zone. Niyaya ni Alice si Vera na sumama sa kanila. Noong una, nag-alinlangan si Vera ngunit nagbago ang isip nang mabalitaan niyang isusubasta rin ang mga bihirang gemstones at magagandang alahas. Hinatid ni Zachary sina Alice at Vera sa Rosewood Hotel. Nang malapit na sila sa main hall, nakita ni Alice ang isang pamilyar na figure, si Marshall. Paano siya narito nang walang imbitasyon mula sa mga Neville? Ang auction na ito ay hindi isang bagay na maaaring dumalo ng sinuman. Hindi kasama ni Marshall si Daphne ngayong gabi. Ang kanyang premium na imbitasyon ay personal na inihatid ng mga Neville, na ginagawa itong naiiba sa iba. Nagdilim ang mukha ni Alice nang makita siya. Ano ang ginagawa ng pandaraya na iyon dito? Sinusubukan ba niyang pumasok muli sa mataas na lipunan, umaasa na makipag-ugnayan sa mga piling tao ni Brookhaven? Humalaklak si Zachary. Ang taong ito ay nasa lahat ng dako. Paano siya nakapasok dito? Kung walang mga imbitasyon mula sa Hamiltons o sa Nevilles, walang halaga ng pera ang magbibigay ng access. Tumawa si Vera. You're underestimating him. Marshall absolutely belongs in a place like this. Napangisi si Alice. Vera, stop glorifying him. At best, he's managed to fool Shirley to give him a cushy position at the Dawn Group. Tumingin ka sa paligid, dagdag niya. Ang makapangyarihan lang ang makakapasok. Paanong ang isang empleyado lang ay may karapatan? Pinili ni Vera na huwag makipagtalo at sa halip ay sumugod kay Marshall, tinapik siya sa balikat. Hoy! Sasama sana ako sa'yo kung alam kong nandito ka. Humarap sa kanya si Marshall at ngumiti. Parang nandoon ka kung saan may excitement. Marshall, bulalas ni Vera. Nabalitaan kong may mga bihirang alahas na ipapa-auction ngayong gabi. Dapat kang magbid ng isang bagay para sa akin. Malapit na ang aking kaarawan. Bakit ko naman gagawin yun? Tumawa si Marshall at tinungo ang entrance ng hotel. Ang kuripot naman ng lalaki. Napabuntong hininga si Vera, napatapak ang paa sa frustration. Kabanata 204 na Ripley Syndrome. Marshall, teka. Tumawag si Vera. Ayaw niyang pakawalan siya ng ganoon kadali. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya, lumingon sa likod para siguraduhing hindi nanunood sina Zachary at Alice, pagkatapos ay naglagay ng bank card sa kanyang kamay. Kung hindi sapat na pera ang dala mo, kunin mo itong card, bulong niya. Mayroon itong 10 milyon. Huwag mag-atubiling magbid sa anumang alahas na gusto mo at ibigay ito sa akin, okay? Tumigil si Marshall. Naaliw siya sa umaasa nitong tingin. Marami kang pera at ikaw mismo ang magbibid dito. Bakit mo ipinipilit na ako ang bumili para sa iyo? Hinatak ni Vera ang manggas niya at bamulong, "Tara na, Marshall. Hindi mo ba naisip na mas malaki ang ibig sabihin kung bibilhin mo ito para sa akin? Malapit na ang kaarawan ko, isaalang-alang mo na lang na regalo para sa akin, ha?" Hindi. Sabi ni Marshall, ibinalik ang kanyang bank card. Bumaba ang kanyang mga mata sa kanyang berdeng sandals at ngumisi siya. Hindi ba't binilhan na kita ng pambihirang pares ng sapatos? Sinundan ng tingin ni Vera ang kanyang mga paa at napabuntong hininga. Are you kidding me? You call this $10 sandals a gift? Nagkibit balikat si Marshall. Ang halaga ng isang regalo ay hindi nakabatay sa presyo nito. Hindi ba't sinabi mo na lahat ng executive ng kumpanya mo ay naiinggit sa mga retro sandals na iyon? Napaka-classic at kakaiba. With that, tumalikod siya at naglakad patungo sa entrance ng Rosewood Hotel. Pinandilatan ni Vera ang kanyang likuran, pagkatapos ay bumaba sa kanyang murang berdeng plastic na sandal, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. *man it. Ang tingin mo ba sa akin ay isa sa iyong mga kapatid sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng isang pares ng $10 na sandals bilang regalo? Good evening, sir. Welcome. Sa labas ng Rosewood Hotel, 8 attendant na may kaaya-ayang mga ngiti at eleganteng poster ang sumalubong sa mga bisita, bahagyang yumuko habang papalapit. Sir, please present your invitation to the Rosewood Prestige Auction.
Kinakailangang ipakita ng lahat ng bisitang papasok sa Rosewood Hotel ang invitation card na ipinadala ng Neville Group. Ang bawat card ay may natatanging serial number, na may pagkakakilanlan ng bawat bisita na nakatala sa loob nito. Kapag na-verify na ang pagkakakilanlan ng cardholder, gagabayan sila ng isang attendant sa kanilang itinalagang sitting area. Inabot ni Marshall ang kanyang invitation card sa isa sa mga attendant. Kakaiba ang card niya. Ito ang tanging premium na imbitasyon para sa VIP zone sa buong auction. Hinawakan ito ng attendant sa magkabilang kamay at iskan na sana ito para sa verification ng may nanunuyang boses na tumawag, "Hold on." Ang malakas na interrupt ayon ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Lumapit sina Zachary at Alice kasama si Liam. "Magandang gabi, Mr. Liam." Mabilis na itinabi ng attendant sa lobby ang invitation card ni Marshall at bumaling upang salubungin si Liam na may malalim na paggalang. Ang Rosewood Hotel ay kabilang sa Universal Group. Magalang na bati ng lahat ng attendant kay Liam. Bahagyang tumango si Liam sa pagbati nila at pilyong tumingin kay Marshall. Well, Marshall. Nakakuha ka rin ba ng imbitasyon mula sa Neville Group? Maaaring nagkakamali ka. Ang auction na ito ay hindi para sa mga taong katulad mo. It's hosted by the renowned martial arts family, the Neviles. Kahit na may pera at impluensya ka, hindi ka nakapasok kung hindi ka martial artist o walang koneksyon sa isa. Sure, Shirley might have given you some shares in the Don Group and a QZ position, but at the end of the day, commoner ka pa rin. There's no way you belong here. Hindi siya pinansin ni Marshall at sinenyasan ng attendant. Pwede ba akong pumasok ngayon? Ang attendant na nag-verify ng imbitasyon ni Marshall ay mukhang magkasalungat. They worked under Liam at halatang ayaw niyang pumasok si Marshall. Bagamat ang auction ay pinaunlakan ng mga Neville, hindi siya maaaring sumalungat sa kagustuhan ni Liam. Nasa kamay niya ang premium na imbitasyon ni Marshall at hindi siya sigurado kung ano ang gagawin dito. Si Alice, na nakatayo sa tabi ni Liam, ay sinulyapan si Marshall ng mapanlait na tingin bago tumingin ng mas malapit sa kanyang invitation card. Pagkaraan ng ilang sandali, may napansin siyang kakaiba. "Mr. Liam," nakangiting sabi ni Alice, "parang iba ang card ni Marshall sa atin." Sa sinabi nito, mas tiningnan ni Liam ang card na nasa kamay ng attendant. Ito ay talagang hindi katulad ng iba pang mga invitation card. Sinamantala ni Zachary ang koneksyon niya kay Liam. "Marshall, daig mo pa ang sarili mo sa oras na ito pagpunta dito na may dalang peking invitation card. At may nakasulat pa na, VIP Zone Premium Invitation. Alam mo ba kung anong klaseng tao ang nakaupo sa VIP Zone? Kahit na ang anak ni Mr. Kyler, si Ruby, ay maaari lamang umupo sa karaniwang Zone 1. Ngunit narito ka, isang karaniwang tao na walang kaugnayan sa mundo ng militar, na iniisip na may karapatan ka sa isang premium na imbitasyon. Anong biro?" Napangisi si Alice. "Marshall, hindi ako nakaimik. Mag-iikot ka na lang ba sa buhay sa sunod-sunod na scam? Noong isang araw lang, sinabi mo sa akin na nakatira ka sa Donspire Heights Estates. Naniwala ako sa iyo hanggang sa makarating tayo sa gate, at bigla mong sinabing nakalimutan mo ang entry card mo. It was beyond ridiculous. And here you are tonight, pulling a stunt like this. At least make it believable if you're going to fake it. A premium invitation to the VIP zone. Really? Paboran mo ang sarili mo at umalis ka na bago ka pa gumawa ng kalokohan. Puno ng martial artist ang lugar na ito. Ayaw mo namang ma-half-dead, di ba?" Ngumisi si Liam habang umiiling. "Marshall, I'll let this slide out of respect for Shirley. Take the chance to walk away bago mo pa mapahiya ang sarili mo. This place is not meant for someone like you." Sa labas ng Rosewood Hotel, ang eksena ay nakaakit na ng maraming bisita na narito para sa auction. Halos lahat ay nakilala si Liam dahil ang Rosewood Hotel ay sikat na pagmamay-ari ng pamilya Hamilton. Kaya naman, nang akusahan niya si Marshall na sumubok na pumasok gamit ang isang pekeng imbitasyon, walang dahilan ang karamihan para pagdudahan siya.
Nagmamadaling lumapit si Vera kay Marshall nang mapansin niya si Alice at ang iba pang nakaharang sa kanyang dinadaanan. Alice, Mr. Gill, what are you two talking about? Marshall wouldn't use a fake invitation to attend the auction. Vera, we're not making this up, sagot ni Alice habang sinusulyapan si Marshall ng masama. Bakit ang bilis mong maniwala sa kanya? Hindi mo ba natutunan sa huling pagkakataon sa Dawnspire Heights? Bago pa siya makapagpatuloy ay pinutol na siya ni Vera sabay ngisi. Iyon ay dahil wala kang sapat na pasensya, Alice. Nagtitiwala ako na si Marshall ay hindi magpepeke ng imbitasyon para sa isang bagay na walang halaga gaya ng isang auction. Lumapit si Alice at bumulong, Vera, please, huwag mo na itong pal-alain. Ang hotel na ito ay pag-aari ng mga Hamilton, at si Mr. Liam dito ay may malakas na kaugnayan sa Phoenix Vanguard. Kung wala siyang upuan sa VIP zone, paano kaya magkakaroon ng upuan si Marshall? Tingnan mo ng mabuti. Wala man lang ganyang invitation card sa auction na ito. Noon lang talaga napagmasdan ni Vera ang card ni Marshall. Iba talaga. Ang kalidad ay mukhang disente, ngunit, bakit hindi ito pareho? Noon lang, lumapit ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, na ipinakita ang kanyang imbitasyon sa auction para sa VIP Zone 5. Ang kanyang invitation card ay hindi rin kamukha ni Marshall. Napatingin si Vera kay Marshall, hindi sigurado kung ano ang gagawin nito. Naiinip na si Marshall at sinenyasan ng attendant. Ay, verify mo ba ang card ko o hindi? Nag-alinlangan ang attendant habang nakatingin sa pagitan ni Marshall at Liam. Hindi ako sigurado. Lumapit si Alice at tinutuya, Marshall, gaano ka kawalan Gia? Naglalakad-lakad na may peking imbitasyon sa auction at umaarte na para kang kabilang dito. Maligo ka na lang bago dumating ang mga security guard at maging pangit. Sinulyapan ni Marshall ang kanyang relo at tuluyang hindi pinansin. Napangisi si Alice. Alam kong noon pa man ay gusto mong maging isang taong mahalaga, para mapabilib ako, umaasa na sa wakas ay seseryosohin kita. Ngunit hindi ka kailanman magiging katulad ni Mr. Liam o Mr. Gill. Kahit anong pilit mo, magiging ordinaryong tao ka lang na sinuwerte. Hindi ka mapabilang sa mataas na lipunan. Pwede bang itigil muna ang pagpapahiya sa sarili mo? Isa ka lang walang gustong pumasa bilang isang bagay na hindi ka. Nilagpasan siya ni Marshall at naglakad papunta sa attendant. Tawagan mo ang boss mo kung hindi mo kaya ito, tahol ni Marshall. Marshall, ikaw, galit na galit si Alice dahil naglakas loob si Marshall na hindi siya pansinin sa harap ng lahat. Marshall, magsisisi ka kung magdulot ka ng eksena sa auction na ito, babala ni Liam. Nilampasan ni Marshall si Liam at dirdiretsong sinabing, si Mavis mismo ang nagpadala sa akin nitong card. Nagdududa ka ba? Nagulat ang mga tao sa paligid nila. Nakatanggap siya ng premium invitation direkta mula kay Madam Mavis. Gaano karaming prestihiyoso ang isang tao upang magkaroon ng gayong karangalan? Nabaling ang kanilang mga tingin kay Marshall, na ngayon ay may halong pagkamangha at kuryusidad. Ang Neviles ang pangalang iyon lamang ay may malaking timbang. Alam ng lahat na sila ang nangungunang martial arts family sa buong Draconia at si Mavis ay asawa ni Cass Ian, ang pinuno ng isa sa pinakamalaking organisasyon ng martial arts sa mundo, ang Phoenix Vanguard. Kung ang imbitasyon ay tunay na nanggaling kay Mavis, ang kawalan ng respeto ni Liam ay maaaring maging isang malaking pagkakamali. Imposible yan. Sigaw ni Zachary na parang hindi makapaniwala ang mukha. Tiningnan niya si Marshall mula ulo hanggang paa. Even Mr. Liam hasn't earned that kind of respect. What makes you think you'd get a personal invitation from Madam Mavis? You're suffering from Ripley syndrome, di ba? Ripley syndrome? Talaga, panunuya ni Alice. Marshall, kailangan mo talagang humingi ng tulong. Kung hindi mo sinabing galing ito kay Madam Mavis, baka ka panipaniwala. Pero ngayon, malinaw na peke ang card mo. Obviously, nalaman mo lang na dadalo kami ni Mr. Gill sa auction ngayong gabi, and you're here to sneak in, hoping I'd see you as someone important. Drop the act, Marshall. Hinding-hindi ako mapapahanga sa iyo. Lahat ng ginagawa mo ay walang kabuluhan sa akin.
Kahit ako o ang Miller ay hindi ka tatanggapin. Nang marinig ito, muling nag-iba ang ugali ng mga tao habang nanunuya silang tumingin kay Marshall. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa isa't isa. Kabanata 205. Iniinsulto mo ba ang aking katalinuhan? Ang daming bisita ay lubos na naiinis sa inasal ni Marshall. Paano maaaring mangyari ang isang kaiyahiyang bagay sa gayong mataas na uri ng kapaligiran? At ito ay isang auction na hino-host ng mga Neville. Ang lalaking ito ay walang takot sa pamamagitan ng pangahas na pumasok gamit ang isang peking premium na imbitasyon. Ramdam ang mapang-uyam na mga titig sa kanilang paligid, sumimangot si Vera at sinabing, Zachary, paano mo mabibintangan si Marshall na may dalang peking imbitasyon ng walang anumang patunay? Alice, talaga. Sa tingin mo ba ay tanga si Marshall para humila ng napakababang klase? What if, just what if, ang premium invitation ni Marshall ay mismong si Madam Mavis ang nagpadala? Hindi ka ba nag-aalala na masaktan ang mga Neville? Isang tawa ang pinakawalan ni Alice. Vera, palagi kang nagdadahilan sa kanya. Ni hindi nga kilala ni Madam Mavis kung sino si Marshall. How could you come up with such a ridiculous idea that she'd send him a personal invitation? Marshall is just a nobody, without family or status. How dare he say something so ridiculous? Siya ay isang delusional loser lamang na nagdurusa sa Ripley Syndrome. Well, may karapatan kang mag-isip ng ganyan. Napabuntong hininga si Vera. Pero Alice, kailangan mo ba talagang pumunta dito kahit na sa tingin mo ay nasa ilalim mo si Marshall? Kahit anong card ang hawak niya, kahit anong gawin niya, hindi ka nasasaktan sa kahit anong paraan. Bakit ba ang walang humpay mo sa pagpapahirap sa kanya? Kung gumagamit siya ng peking imbitasyon, ang auction staff ang hahawak nito. So bakit kailangan mong makipagtambalan kay Liam at lantarang ipahiya? Alice, hindi kita maintindihan. Ngumisi si Alice. I can't stand his pretentious attitude. Nasasaktan ako sa tuwing susubukan niyang gumanap sa papel ng isang refined gentleman. Ang isang tao mula sa mababang antas ng lipunan na tulad niya ay hindi kailanman may kukumpara sa isang taong kasing elegante ni Mr. Liam kahit anong pilit niya. Tumawa ng alam si Vera. Kakaiba talaga ang panlasa mo. Alice, pagsisisihan mo ba kung isang araw ay matuklasan mong ang lalaking kinukutya at kinukutya mo ay isang taong hinding-hindi mo inaasahan na maabot? Naging malamig ang tingin ni Alice. Iniinsulto mo ba ang katalinuhan ko, Vera? Bakit mo iniisip na maaabot niya ang ganoong taas? Ang pagsasabi na iyon ay walang kapintasan sa isang biro. Napangiti si Vera. The thing is, Marshall already hold that position. You're just unwilling to believe it. It's either tinutulungan mo si Marshall na magsinungaling sa akin, o tuluyan ka ng niloko sa kanya. Tumawa ng malakas si Alice na ikinagulat ng mga nanunood. Vera, I swear before everyone here no matter what, even if Marshall someday managed to surprise me, I will never look at him different, and I will never regret calling off the engagement. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng mapanuksong mga titig mula sa mga taong nakapaligid sa kanila. So isa lang siyang manloloko. Unbelievable. Mukhang siya ay isang tao, ngunit siya ay talagang isang kaawa-awang tao na natapon. Natagpuan ni Vera ang sarili sa sandaling nalilito nang marinig ang mga bulong sa kanyang paligid. Akala niya ay mananatiling pribado ang pag-uusap nila ni Alice tungkol kay Marshall, ngunit ngayon ay buong tapang na ginawa ni Alice na panoorin ito sa publiko, na ginawang panlilibak si Marshall. Napangisi si Liam. Marshall, kunin mo ang payo ko at umalis ka. Ito ang kaganapan ng mga Neville. Walang makakapagligtas sa iyo kung ang mga bagay ay pumunta sa timog. Sabik na tumalon si Alice. Marshall, binibigyan ka ni Mr. Liam ng babala bilang paggalang kay Ms. Don. Dapat magpasalamat ka sa kanya at umalis ka na. Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka namatay sa panlilinlang sa isang pamilya ng martial arts tulad ng mga Neville. Wala kang ideya sa kapangyarihang taglay ng isang tunay na piling pamilya. Ang pagdurog sa isang tulad mo ay kasing dali ng paghampas ng langaw. At hindi na nila kailangang madumihan ang kanilang mga kamay. Ngumisi si Marshall. Ganyan ba talaga kabigat ang mga Neville?
Napangisi si Alice. Marshall, may mga piling pamilya na hindi mo maisip. I know what you're trying to do. You wanted to look like someone important in front of me, hoping I'd notice you. Well, hindi ako interesado kahit anong gawin mo. Why don't you get it? Just stay in your lane. A regular guy would be much better off without all this fake glamour. Hindi nag-abalang sumagot si Marshall sa kanya. Tumingin siya sa kanyang relo at lumapit sa katulong. Verify the card, matigas niyang sabi. Nag-alinlangan ang attendant. Natigilan siya sa tono ng pag-uutos nito. I'm sorry, sir. Please wait a moment. Laking gulat ni Alice na ayaw pa ring umalis ni Marshall. Bukod pa riyan, matapang siyang humiling sa attendant na i-verify ang kanyang imbitasyon. Itong tanga. Talagang ginawa niya ang lahat para lang mapabilib ako. Nagdilim ang mukha ni Liam nang hindi siya pinansin ni Marshall sa harap ng mga piling pamilya ng Brookhaven. Marshall, anong karapatan mong utusan ang mga tauhan ko? Ang auction na ito ay magkatuwang na hino-host ng Neville Group at ng mga Hamilton. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman kung authentic ang iyong imbitasyon? Dahil masyado kang mapilit, let's settle this once and for all. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng ipahiya ang iyong sarili dito sa harap ng lahat. Ngumisi si Alice, umiling sa hindi makapaniwala. Marshall, wala ka bang kahihiyan? Pinababayaan ka ni Mr. Liam dahil sa panlilinlang sa mga Neville, at gayon pa man ay ganito ka pa rin kumilos. Maghihintay ka ba hanggang sa itapon ka ng mga Neville bago mo mapagtanto ang iyong kamangmangan? Hindi napigilan ni Marshall na matawa sa eksenang lumalabas sa kanyang harapan. Di asterisk man ito. Kahit saan ako magpunta, laging may ganitong basura na nagdudulot ng gulo. Akalain mong malas kung taon lang ito. Noong una, wala siyang balak na pansinin sina Liam, Alice, o ang kanilang mga tao. Ngunit sila ay walang humpay, iginiit na ang kanyang imbitasyon ay peke. Fine then. Let's have the Neviles itself come and take look. Iminuwestro ni Marshall ang attendant at ilang staff sa hall. Isang kolektibong hingal ang bumalot sa karamihan. Seryoso bang inutusan lang ng lalaking ito ang mga Neville? Sino kaya ang matapang para magsabi ng ganyan? Maaaring siya ay baliw, o siya ay isang taong napakataas ng ranggo kahit na ang mga Neville ay kailangang magpakita ng paggalang. Sandaling natahimik ang lahat. Kung talagang mas makapangyarihan si Marshall kaysa sa mga Neville, ang anumang pangungutya ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya. Sandaling natigilan si Alice bago humakbang pasulong. Marshall, nagpe-act ka pa ba ngayon? Sa tingin mo makakaalis ka kung nandito ang mga Neville? Malamig na ngumiti si Liam at tumanggo sa katulong. Sige, gawin mo ang sinasabi niya. Tawagan ang namamahala sa auction para sa mga Neville. Kung handa na siyang maghukay ng sarili niyang libingan, hayaan mo na siya. Kumpiyansa siya na hindi posibleng maging lihaytimo ang tinatawag na imbitasyon ni Marshall. Iilan lamang ang nagkaroon ng pribilehiyong makilala si Madam Mavis. How dare Marshall claim na nagpadala siya ng personal invitation? Imposible. Sinuri na ni Liam ang disenyo ng mga imbitasyon sa VIP zone noon. Hindi tumugma ang card ni Marshall at inakala niyang peke iyon. Sa ilang sandali, ang auction staff ay nagpatawag ng isang kinatawan mula sa Neviles. Ang lalaking dumating ay si Jacob Neville, isang malayong pamangkin ni Mavis at ang pinuno ng seguridad para sa Rosewood Prestige Auction. Natahimik ang lahat nang pumasok si Jacob sa bulwagan. Mabilis na binago ni Liam ang mayabang na kilos at binati si Jacob. Sumunod naman ang mga tao at magalang na binati si Jacob. Sinalubong sila ng malamig na tingin ni Jacob at tuluyang napunta kay Marshall. Naningkit ang mga mata ni Alice habang nakatingin kay Jacob. Ngayon ito ang hitsura ng isang tunay na aristokrata. Binalik niya ang tingin kay Marshall na may paghamak. Nakakahiya namang mababa si Marshall kumpara kina Jacob at Liam. Sinuri ni Jacob ang invitation card na ipinasa sa kanya ng attendant, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Marshall. Naibrief ako sa sitwasyon. Dapat kang umalis ngayon. May isang napakahalagang bisita na darating ngayong gabi, at ayaw ko ng anumang abala.
Huminto siya, pinalaki si Marshall na may halatang panghahamak. We Neviles are not bothered with lowlifes like you. Umalis ka na agad at huwag nang gumawa pa ng gulo. Bilang pinuno ng seguridad ng mga Neville, kinumpirma ng mga salita ni Jacob ang pinaghihinalaan ng lahat. Ang premium na imbitasyon ni Marshall ay isang pamemiki. Malinaw na kalokohan ang ideya na personal itong inayos ni Mavis. Lahat ng tumingin kay Marshall ay umiling at humalaklak sa panghahamak. Unbelievable. This guy really had the nerve to make that up. Kung hindi dahil sa pasensya ni Mr. Jacob, gagawin ang lokong ito. Hindi pwede. Sandaling natigilan si Vera. Hindi siya makapaniwala na gagawin ni Marshall ang ganoong haba para dumalo sa isang auction na may pekeng imbitasyon. Espesyal na ginawa ni Madam Mavis ang premium na imbitasyon ni Marshall para sa kanya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jacob habang sinusuri niya ang card. Sinasabi mo bang ang imbitasyon na ito ay mismong si Madam Mavis ang naghatid? Sinulyapan ni Vera si Marshall, saka mariing sumagot. Simple lang. Bakit hindi mo direktang tawagan ang mga Neville at i-verify ito kung hindi ka naniniwala? Nang makita ang pag-aalinlangan ni Jacob, nginisyan at tinuro ni Alice si Marshall. Mr. Jacob, he's only a commoner. Why would Madam Mavis go out of her way to make a premium invitation for him? Alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Isa lang siyang talunan na tinalikuran na ng pamilya ko ng engagement. Huminto si Jacob at tumango kay Alice. I suppose you're right. I would know about it kung isa siya sa mga tinitingalang bisita ni Madam Mavis.